Trixie, inimbestigahan na nga ng Senado ang nangyaring shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School kung saan napagalaman na naipuslit umano ng estudyante ang baril na ginamit sa pamamaril. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo ng naturang estudyante. Hindi siya dumaan sa proper checking ng mga security guard. Yan ang initial investigation ng Zamboanga City Police Office sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School kung saan 2 estudyante ang nasawi habang 2 estudyante rin ang nasugatan. Ayon kay Police Colonel Fidel Fortaleza Jr., hepe ng Zamboanga City Police Office, dumaan ang junior high student na namaril sa school ramp kung saan walang security personnel. Pumasok ang bata na sakay po ng sasakyan nila na pick up, hinatid siya, na drop off lang po siya. Tapos po dumiretso siya sa ramp area kung saan hindi po talaga gate ng building. Doon po siya nagdaan at naidala niya yung bag na kung saan nandoon po nakalagay yung mga pistol na ginamit niya sa pagbaril po. Ang baril ay pagmamay-ari ng ama ng estudyante na iniimbestigahan na rin ng otoridad. Patuloy na inaalam ang naging motibo ng estudyante sa insidente. Sinabi naman ni Pedro Rufo Soliven, ang chairman of the Board of Trustees ng Ateneo de Zamboanga, na sinasabing school ramp ay para sa persons with disability o may injury. Pero nilinaw nito na may sapat silang security personnel. They are deployed in all the entry points when the kids or the students are already in the campus, particularly in all, because this building is 4 stories, Madam Chair. Maliban dito, may security personnel din bawat palapag ng gusali. Sa profile ng Ateneo de Zamboanga, nagtapos ng valedictorian ang estudyante ng grade school ito sa naturang eskwelahan. Sa ngayon, nagbigay na ng psychosocial intervention ang eskwelahan sa kanilang mga estudyante at teaching staff. Pinaigting na rin ang seguridad sa eskwelahan. Samantala, inalis na sa social media platform na Facebook ang video ng insidente habang blinak na rin ang website kung saan naka-livestream ang insidente. Dahil dito, nais ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council o Center o CICC na magkaroon sila ng jurisdiction sa mga social messaging platforms. Trixie, makipagpulong ang CICC sa Meta, ang parent company ng Facebook at inaasahan na rin natin na matatalakay yung naging usapin sa nangyaring insidente. Na-turn over na rin ang gadget ng estudyante na sangkot sa pamamaril. Trixie. Alright, maraming salamat Bernard Ferrer.